Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Confirmation of charges. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Nakakaawa na ho yung mga biktima ko, no? Kasi yung mga script nila, hindi nila alam at hindi nila paano i-deliver. Full speech, give back to the Filipino people there, Tatay Digong. Yan ang hiling ng taong bayan. Hindi lang taong bayan, milyon-milyon Pilipino ang humihiling na mapabalik na sa bansa si PRRD. At ngayon, naku po, talagang mainit ang talakayan pagdating dito sa politika. 'Di ba? Ano ba punot dulo nito? Politika. Yan ang sinabi ni Attorney Kaufman nung ini-speech niya yung nung dineliver niya yung statement niya o yung papaano defense. Nabanggit do'n yung pangalang Remulla, nabanggit do'n yung pangalang Bongbong. 'Yan, lahat naman 'yan pamumulitika naman talaga, eh. Pero huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan dahil lahat 'yan, back to you 'yan pagdating ng 2028. So, wala silang tigil, mainit mainit ng mainit talagang, sa sobrang init natakpan na yung flood control issue. Talaga, natakpan na. Wala ng issue ng flood control, eh, 'di ba? Yung mali-maliitang pera nakamkam na, pero walang napanagot. Kawawa naman yung mga naiskandalong mga kontraktor. Doon, doon lang umiikot ngayon. So, mapunta tayo dito. Anong usapin ngayon? Full speech, ni Attorney Kaufman at may mababanggit dito, panoorin niyo. To send Rodrigo Duterte back to his family, Ah, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. He spoke openly, from the heart, sincerely, and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. yan na. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Nakita nyo. So ngayon, sumatotal, itong pagpapadala kay Tatay Digong doon, lahat yan politika. Hindi yan walang sasabihin nila na nagkasala. Walang kasalanan. Sino nagkasala? Paano nagkasala? Lahat yan hihimay-himayin. O ganito, papaliwanag ko sa inyo. Ikaw, pulis. Ako, presidente. Ang nagdeklara lang ako na ayoko ng illegal na candy. Yun ang deklarasyon ko. Wala naman ako sinabi doon sa pagdedeklara ko na tsugi-tsugihin niyo lahat yun. Wala naman, di ba? Ngayon, ang sabi doon, pag naglaban, pag naglaban, may pag. If doing some wrong act, tsug, tsug, tsug. Ginawa ba ni PRRD yun? Ginawa ba ni Tatay Digong? Hindi naman siya, eh. Tsaka yun, yung mga pulis na nagkaroon man ng ganung engkwentro, meron silang karapatan dahil may nanlalaban, eh. 'Di ba? O ngayon, walang nanlalaban, walang nanlalaban ngayon. Pero ang daming krimen ngayon. Yun lang. Tuloy. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Sinabi rin niya Well, ni as we know, he failed to. Sinabi rin niya ni Pangulo nung tinanong siya ng media. Hindi tayo minsan makikipag-ugnayan sa ICC. Hindi natin alam mo yun, di ba? Pagkalipas nung nahuli si Tatay Digong, ayan na. Nakakaawa kayo pagdating sa dulo. Hindi nyo ba alam, galit na ang taong bayan sa inyo, sa pinagagawa nyo? Tinulungan na nga kayo. Ganyan pa ginawa. Ginawa nyo sa... Ano ba ang galit nyo kay Tatay Digong? Tinulungan ka na.
Nung panahon na nangangailangan kayo ng tulong, ilang presidente ang dumaan hindi napalibing ang iyong ama. Tinulungan ka ni Tatay Digong, ano sabi ni Tatay Digong? Ilibing 'yan kasi siya nararapat. Nagserbisyo siya sa bayan at naging presidente ng Pilipinas. Ngayon ang mga kakampi mong kain-suka na kume-question sa paglibing ng iyong tatay, kadikit mo ngayon. Oh, 'di ba? Kinakantahan ka pa ni Ate Shawi. Oh, yung asawa nun, 'di ba? Galit na galit. Bakit daw napalibing? Aroy ko, kain-suka kayo. To keep that promise, Rodrigo Duterte need not convince the world of anything, and that is to his fortunate advantage given his current medical condition. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. His rhetoric was calculated to arouse fear and obedience, to instill fear in their hearts, and to inculcate a respect for the law in their minds. Nothing more, nothing less. That was his intent, and it was not criminal. And as many of these drug pushers demanded to enter prison, I remember seeing the images on the television lining up to surrender and to enter prison. Tama The chief naman. prosecutor of this court, Mr. Karim Khan, not only failed miserably to carry out his duties under the Rome Statute, requiring him to examine exonerating circumstances as well as incriminating, but he single-handedly contaminated it. We will also convince you that as hard as they tried, the prosecution's investigators couldn't get even one of its criminal cooperating witnesses, whose reliability is next to zero, to admit that they heard the former Kami ho president. ay nakikiusap dito sa ICC. Nakikiusap na ho kami. Kayo ho ay magtanong-tanong, mag-survey kayo, pumunta kayo, magpadala kayo ng representative nyo, sikreto lang imbestigahan. Sikreto nyo lang alamin kung ano yung dulot ng deklarasyon na pinagbabawal na candy ni Tatay Digong. Hindi ho sa kanila nakinabang o itong mga sinasabing mga victim ko 'no. Ang nakinabang ho diyan, milyon-milyong Pilipino. Yan ang katunayan, 'di ba? Yan ang talagang paniniwalaan. Sikreto niyong alamin, para magkaroon kayo ng idea na hindi, hindi problema yung ginawa ni Tatay Digong na yun. Bagkus marami ang natuwa. Doon lang yung sa mga taong yung utak ay puro pandodorobaw, masasamang loob, doon lang yun, Sila ang gusto nun kasi oo, dun sila masaya, high butterfly, eh. Dito tayo mapunta, kay Attorney Sal Panielo. May interview siya, ano kaya ang alamin natin Your dito? reaction doon po sa naging opening statement mo specifically ng counsel for the victims? Yung pong mga sinabi nung abogado ng mga biktima, pati na yung prosecutor, yun ay parang paulit-ulit na propagandang matagal na nilang naratibo yon. Na batay sa haka-haka, batay sa hearsay na tinatawag, batay sa mga aligasyon na wala namang ebidensya. Well, Attorney Butuyan reiterated there in his statement how powerful the Dutertes are, Nagsumbong stating na. na ang Vice President ay mismong anak ng Pangulo, na may intensyon na tumakbo sa pagiging Pangulo. Mga anak niya ay nasa politika din, na kapag hindi na confirm ang charges ay delikado ang buhay ng mga biktima ng war on drugs. Your thoughts on that? Unang-una, irrelevant naman yung kandidatura ni Inday Sara Duterte. Wala namang kinalaman yan dito sa kaso ito. Pangalawa, sinasabi niyang makapangyarihan, powerful pa. Sa lahat naman ng makapangyarihan, nakakulong siya ngayon. Okay. Alright, doon po sa naging kaunting pahayag na naabutan natin kay attorney lawyer Nicholas Kaufman, reiterate po niya doon na kakaibang ang karakter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo po yan in the sense na kasi si Presidente Duterte mahilig sa hyperbole yung tinatawag. Tama. Yung nag-exaggerate siya. At ginagamit naman ng mga kalaban niya yan. Pero palagi nilang tinatakasan yung kabuuan ng kanyang mga payag. Gaya nung ko pa sinasabi, and natuwa naman ako, kinote niya kanina yung sinabi ni Presidente Duterte, na itong prosecution,
parang pinapakita lang nila na itong mga sinasabi ni Presidente Duterte, i-enforce yung batas na ang kinahinatan nga yung maraming napatay, ang mga pulis. Pero kinakalimutan nila, kasi sinasabi nila, siya mismo sabi, patayin nyo. Ano mga sinasabi ni Presidente Duterte. Pero kinakalimutan nila, doon sa SONA, yun ang kanyang policy statement from the very beginning. Sabi niya, I will support you with all the resources of the office of the President. But if you abuse your authority, there will be hell to pay. Iyon ang basis niya eh. Patayin nyo kung ang buhay nyo ay nanganganib. At yun naman ang nangyari. Yun ang magandang paliwanag doon, di ba? Merong kalakip ha na makatarungang pananalita doon. May if kasi. Oh, binigyan ng kulay nito mga gunggong. Di ba? Oh. Ay, piniwanag ni Atty. Respicio, pero mamaya ipapasok ko muna dito yung abogado nila, oo, na nagsumbong na dahil daw tatakbong presidente si VP Sara. Iyakin, ano? Duterte is the vice president. Kaya na. And Iyakin, she has unggoy. just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman. Another is the Davao City mayor. And his grandchildren occupy positions of power. Abogado nila, iyakin. Sumbongero. Idepensa mo lang kung ano idepensa mo. Huwag ka na magsasabi ng ibang issue. Pati ba naman, pagkatakbo ng presidente, kinatatakutan nyo na. Bakit? Takot kayong ma-back to you. Pati ba naman yung walang kaalam-alam na congressman, mayor, vice mayor, dinadamay nyo pa? Diyos ko po, anong kinalaman nun sa kaso na yan? Mahilig kayo kasing magkulimbat ng mga kaso. Kati mo pati itong mga script nyo, mali-mali pa. Oh. Nangyari po sa inyong kapatid noong 2017 po, ano? Apo, si Efrain po, nag-disappear po siya noong September 2019. Si Efrain po is nag-disappear noong September 2017. So, Ang hirap. Pag hindi mo kabisado ang script na binibigay sa'yo, mahirap talaga. So, alam na, Hindi niya alam kung kailan na Chegi yung kanyang brother. Kung kailan daw na wala. Yung date lang, hindi alam eh. Paniniwalaan mo pa ba yan? Sa husgado. Diba? Kung yan ay natanong ng isang judges, sigurado, count na yun. Positive count na yun kay Tatay Digong. Kasi hindi niya alam kung kailan. Tapos statement niya, may ano pa, parang may doubt siya kung kailan ba? Atty. Respicio, may pahayag. Jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Walang jurisdiction yung ICC dahil Tama. nag-withdraw na yung Philippines noong 2019 mula sa Rome Statute kaya hindi naka-obtain ng jurisdiction yung ICC. Tandaan natin na ang ICC ay meron lamang residual jurisdiction kapag ang isang bagay ay under consideration na ng court at the time na nag-withdraw. So ibig sabihin kapag nag-withdraw ng 2019, under consideration na ba ng court yung kaso ni Duterte at the time? Kasi kapag under consideration ng court, ibig sabihin, pwede silang mag-proceed. Ang sabi ng depensa ay hindi under consideration ng court kasi kapag tinatawag mo na ICC, siya yung court, di ba kapag court may judge? Tama. Di ba ang court kapag gumagalaw, nagde-decide yung judge dapat yung judge ang nag-act. Ang judge, umpisa lang siyang nag-act noong 2021. Doon nung inauthorize niya yung pre-trial investigation laban kay dating Presidente Duterte. So ibig sabihin, formally under consideration lang siya nung 2021. Nung 2019, nung nag-withdraw tayo, ay hindi pa siya under consideration. Therefore, hindi pasok sa residual jurisdiction ng ICC yung kaso ng dating Presidente Rodrigo Duterte. So isang grounds yun ng kanilang pag-dismiss ng kaso. Walang jurisdiction doon mismo sa case, jurisdiction over the subject matter. Ang pangalawang grounds naman na jurisdiction na kanilang kine-question ay yung jurisdiction over the person. Bago ka mag-proceed sa isang case, dapat maayos na makuha mo yung jurisdiction sa isang tao. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas,
kahit na anong criminal case, kahit na anong maayos na judicial system, dapat makuha mo yung jurisdiction over the person. At sa kahit na anong criminal case, katulad ng criminal case ng ICC, ang paraan para makuha yung jurisdiction ay yung maayos na serbisyo ng warrant. Dapat sa Yun, nakita mo yung ginawa ni Hayer? Pinerasa. Hindi pa nakakababa ng eroplano si Tatay Digong. Oo, sisipain. Ngayon, anong nangyari? Andun siya, nagkakalkal ng kanal. Sinipa. Oo, napurnada yung 4-star. Di ba? Ang mga hirap kasi dito, oo, etong amo nila, wala sa katinuan. Kita mo ikaw na, credit na sa'yo. Oo, wala. Anong nangyari pa, siya pa ngayon talaga ang hirap. Diba? Ito yung isang sistema na nagtatrabaho ka na ng maayos, pagdating ng araw, ilalaglag ka rin nila. Sinunod mo lang yung utos nila, pagdating ng araw, ikaw din ang mamimiligro pagbalik sa'yo ni Bibi Sara. Duterte supporter nagpunta sa confirmation of charges. Alamin natin to. Saka mainit pa rin sila sa impeachment ni Bibi Sara. Hindi po sa tapat ng ICC ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila dumayo pa para sabay-sabay nilang panoorin ang confirmation hearing. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Vigilante, Mac Ortiz. Mac, ano bang nakikita mo dyan? Marami pa bang mga supporters? Kwentuhan mo naman kami. Actually, kakapasok ko dito sa AC60, nag-charge ako ng battery para makapag-live report. Bago tayo umalis dun sa labas, ang sabi ng ang mga nagsusuporta kay former President PRRD, after daw ng confirmation ng hearing ngayon, ay pupunta sila doon sa tinaguriang Duterte Street, kung saan doon ulit sila magtipon-tipon kasi marami pa daw na mga taga-suporta na pupunta ron. May mga nakausap din tayo ng mga Duterte supporters, ilan sa kanila kinakabahan sa posibleng maging desisyon ng ICC. Ang ilan naman ay hindi natuwa kasi tinatawag silang mga clones. Sa ginawang statement ni Attorney Joel Butuyan ng Legal Counsel ng representative ng biktima ng war on drugs. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. So far, masaya at the same time malungkot, pero masaya ako dahil they will know, mapapatuyan na yan nila na si President natin, former President Duterte is involvement sa mga pinagbabato sa kanya is part of his Politika. program in the government. Hopeful po kayo na mapapawala sa alam. Honestly, I'm not so sure because maraming, but never know. We love Tatay Digong. We love his legacy. Hindi kami gago. Hindi kami sunod-sunod lang na walang prinsipyo. So, they called us clones. Gumagawa daw si President Duterte ng mga clones. I don't want the terms used there. You're positive na mapapawala sa alam po si tatay? Dapat lang. I have a motto in life. Yeah. Expect, hope for the best, expect for the worst. Nawala. Oh. Yun Yun ang mga supporters si Tatay Digong talagang naniniwala sila na mababawalang sala. At saka hindi naman talaga, kagaya ng sinabi ni Atty. Respicio, yung jurisdiction wala nung panahon na kung ano yung binibintang nila kay Tatay Digong. Wala na. 2019 wala na. So ano ba yung problema nila? Lahat naman yan parang lumalabas naiinggit sila sa lakas ng mga Duterte. Naiinggit sila, naiinis sila dahil hindi na kayang banggain ang pangalang Duterte. Naiinis sila dahil yung mga kurakot na congressman hindi makakurakot pag may Duterte. At lalo silang mababanas dahil ngayong sobrang taas na ho ng rating ni Bibi Sara.
Yan ang makatotohanang sinabi. Ratings mula sa Pulse Asia, kahit saan-saang survey, at may mga survey na lumalabas sa ating mga nakikitang vlogger. 'Di ba? Ang dami. Kaya kawawa itong mga ito, for sure, iyak tawa kayo pagdating ng 2028. Meron pa silang pinalalabas na ang magtatandem sa 2028 si Ate Lugaw at saka si Bongbong Alangaw. Si Bongbong Alangaw. Ano ba pangalan nun? Panggulo na lang. Mahirap yung Bongbong Alangaw, 'di ba? Kasi nilangaw na, nilalangaw na sila. May magtatandem daw. Tandem nyo na. Sabi ko nga sa inyo, kumuha kayo ng pinakamalalakas yung mga kakampi. Magsanib puwersa na kayo para lang matalo si VP Sara. Pero hindi kayo magwawagi. Malawak ang Mindanao, malawak ang Visayas, ang Solid North, wasak na. OFW, wala na talaga. Solid Duterte na. Migrante, migrant people, hindi migrante Pangit na sabihin migrante kasi migrante, ano yan Migrant people o tumira sa ibang bansa na mga dual citizen, love na love ang mga Duterte. 'Di ba? O ano naman to, Palacio bumanat sa mga sinabi ni Atty. Kaufman sa confirmation, alamin natin. Ng palasyo sa mga sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa confirmation hearing. Kaugnayan ang pag-aakusa ni Kaufman na kumikilos raw si Pangulong Bongbong Marcos na ma-neutralize umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga naman Sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang kalokohan daw ang pag-aakusa ni Kaufman sa Pangulo. Mukhang si Kaufman pa raw ang merong umunong severe cognitive impairment. Nakalimutan daw kasi ni Kaufman na private citizen pa lamang si Pangulong Marcos nang ihain ng mga kasong crimes against humanity kay Duterte sa ICC. Banat pa ni Castro, hindi marunong maglahad ng klarong depensa si Kaufman para sa kanyang kliyente. Binanggit din ni Castro ang pag-amin noon ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa isang interview na pumatay umano si Duterte ng isang tao mula sa helicopter. Dagdag pa ni Castro, dapat Kita daw niyo yung mga alamin. hyperbullying ni Tatay Digong, pinatulan nila. 'Di ba? Pati ba naman yun? Ikaw nga, iisip ka, gagawin mo yun sa taas ng helicopter at gagawa ka ng hindi maganda. Kung saan tumama yung, 'di ba? Di lahat kayo peligro. Walang utak din ng mga, yun lang, ginagawa nyo pa ng issue yung hyperbullying na yun. Nako, kawawa kayo pagdating ng araw. Dahil, hindi nyo alam saan kayo tatakbo. Diba? Yung ginawa nyo kay BP Sara, ginawa nyo kay Tatay Digong, isang matindi yun. Taong bayan nagagalit sa inyo. Kaya ito dati gusto niya yung yung war illegal candy. Ito, sinabi niya yan, may video yan. Ngayon, nung nagkaroon na ng pagkakataon na makapesto, galit na. Ni Kaufman ang katotohanan ng kanyang kaso sa halip na mag-focus sa aniyay political rhetoric. Mga kapatid, Ayan, kita nyo, painit na ng painit. Wala pa yan 2026 pa lang yan, mga kasama. Pero patindi na ng patindi ang usapin ng politika. Ngayon, yung tandem-tandem. Ay sige, mag-tandem kayo. Wala namang problema galingan nyo ng husto. Para pagdating ng araw, masasabi nyo na kinaya nyo. Natalo nyo. Pero malabo yung ratings pa lang talagang humalandusay na talaga yung, sumadsad yung ratings nila. Nung nakita nila, nag-announce si VP Sara, talagang yung ratings nila wala. Hindi umabot ng 5%. Kay VP Sara, lalo pang tumataas. Yun ang nakakatuwa. Sige, ganito na lang. Magsama kayo ng vlogger nyo at may vlogger ng DDS, magsama kayo para malaman yung katotohanan. 'Di ba? Oo, para ipakita rin nila na talagang wala na. Naghahanap na lang sila talaga ng kwento at gagawa sila ng mga fake survey nila. Gaya nung nagpapakalat sila, ang taas daw ng ratings ni Ate Lenny. Ni Ate Lugaw. Wala Akala nila talagang kakayanin nila yung kulay green. Malabo. Malayo sa malayo. Impeachment ni VP Sara, eto na naman sila.
Wala kang katigil-tigil sa impeachment ni VP Sara. Sabi ng mababasura na yan dahil na-technical na sila eh. 'Di ba? So ngayon, ito pag-usapan natin, asa na si The Big Fish? Asa na si Balulong? Asa na ngayon si Saldico? Natabunan na ng kwento. Totoo yan, wala na. Natabunan na lahat. Itong usapin, meron pa bang usapin patungkol doon sa mga district engineer na ini-hearing? Asa na? May usapin pa ba kay Diskaya? Asa na yung kwento? Tapos na ang kwento nila. Eto tayo. Hinamon ni House Impeachment na naman. Deputy Speaker Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isinamiteng impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Additional reference of business, verified complaints for impeachment, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. To the Committee on Justice. Formal nang inirefer sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinamon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega si Vice President Duterte na harapin ang impeachment complaints kahit na nag-anunsyo ang Vice Presidente ng plano niyang pagtakbo para sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Where she wants to be the president. So, kung mataas ang tatakboy mong position, you're held to a higher standard, di ba? Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Ano daw? Bobo naman ang pronouncement no. Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Bakit daw? Harapin mo. Isa si Representative Ortega sa Ito naman si Maxo. Masyado ka namang ano. Hindi bagay sa'yo. Nagmumukha kang... tigil-tigilan nyo na si VP Sara. Ha? Saka huwag kayo siya masyadong maingay. Yung mga maiingay nga dati, nagtatalo na eh. 'Di ba? Kita niyo yung Laguna talo, yung Iloilo talo, 'di ba? Baka next na talo na kayo. Yan ang mahirap sa inyo kasi masyado yung sineryoso ang politika, masyado yung sinunod yung utos sa inyo. Ayan tuloy. Hindi kayo makawala. Sunod-sunuran kayo. Taga Ilocos. Ilocos, hindi. Ano to? La Union. Alam nyo na. Oo, wag na kayong kukuha ng taong mga ganitong klase. Bumibira, BP Presidente binibira, anak ng tipaklong. Ano ba ginawa ni BP Sara sa'yo? Ba't galit na galit ka? sa mga nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo noong nakaraang linggo. Tiwala si Ortega na hindi maaapektuhan ng anunsyo na ikalawang Pangulo ang magiging daloy ng pagdinig ng impeachment complaint sa Justice Committee at sa magiging desisyon ng Kamara. I don't think may influensyahan or matatakot or may intimidate po yung committee. As long as nandyan po, nakalatag po lahat ng mga importanteng facts. Kung makakuha kayo ng 1/3, fine. Dalhin nyo sa Senado. Ngayon, ang problema, baka mamaya, pag nasa Senado na, di ba sabi na nga ng Supreme Court, hindi sila pwedeng gumawa ng panibagong rules. Kung ano yung rules dati, yun na yun. So, wala tayong magagawa, kundi mabasura na lang yan. Ano nangyari? Bakit ganon? Bakit hindi naman kasi gumawa ng panibago silang complaint? Ang pinulot nila, yung dating complaint, which is, nabasura na at hindi na kinatigan at hindi na kinampihan o nagdesisyon na Supreme Court at pati yung Senado noon wala na rin. Inarchive panandalian, binasura ng Supreme Court. Ganun lang, simplihan lang natin. Kaya itong impeachment na ito, alam na ng Supreme Court na pamumulitika lang ito. Ngayon, kung numbers gaming sa Senado, kahit paano may laban-laban pa naman. Yung mga plastic na senador doon, na nakikita nyo. Actually, meron pala tayong nakitang video kahapon. Yung mga mayors ng metro, mukhang miniting na. So, okay lang yun. Mag-meeting kayo. Pero, tandaan nyo. Lalong-lalo na yung mga nakita sa video, tandaan nyo, makakuha pa ba kayo ng boto? Iba, ang laro ng, kita nyo, ginagawa nila yung laro nila. Kinaawitan nila yung mga mayors, congressman. Diyos ko po, taong bayan ang maghahalal, hindi mga mayor. Unggoy. Yan ang mga plano nila silawin ang mga mayors, congressman sa mga gawaing hindi maganda. Yung mga 777. Bakit kailangan yung meetingin ang mga mayors? Diba?
Oh, bakit kailangan? Para saan? Agoy, agoy, agoy. Sa ngayon lang yan. Kaya pag na-back to you kayo, iyak kayo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell para meron kang video natatanggap everyday. Bye-bye!